times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. Amen. That was great. Alam niyo mga kapatid, kung makikita niyo lamang po yung mga napuntahan ko, no? At makikita niyo po kung anong klaseng service meron sila, hindi niyo ipagpapalit ang service dito. Music, my goodness. Wala pa ho sa mga napuntahan ko, no? Wala pang gaganda sa mga music natin dito. And yung response ng tao, everything, you know. Sabi ko nga ho, wala nang pwedeng ipagpalit as far as I'm concerned. Hindi ko sinasabi ito sapagkat ako'y pastor dito. But kaya kung kayo po'y naghahanap ng simbahan, home church, I believe you are now in the right place. You got it. Alright? Tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Bibles sa aklat po ni Isaiah chapter 6. And then we'll just read one passage from the book of Acts. Isaiah chapter 6 and verse number 1. Ito na ho, medyo cloudy na ang paningin ko. But anyway, at least nakikita ko pa kayo. Alright, Isaiah chapter 6. We'll begin reading from verse number 1 down to verse number 10. You got it? Isaiah chapter 6, we'll begin reading from verse number 1. You got it? Say aloud, amen. Amen. All right. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. With mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar, and he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not. And ye see indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. And the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. But yet in it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten as a tale tree, as an oak whose substance is in them. When they cast their leaves, so the holy seed shall be the substance
thereof. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga passages na ito na binasa po namin. And I pray to open the hearts and the minds of your people. Alam niyo po ang aking purpose ngayong umaga. Nais ko pong makita po ng bawat isa na meron pala po kaming i-attain, dapat ma-attain po sa buhay po namin as a Christian, as a child of the living God. At hindi lamang po dapat maabot po namin yung highest educational attainment in a ordinary school, secular school, but also as far as the spiritual matter is concerned. So help us, O God, to understand Thy word this morning and make me a blessing to your people. In Jesus' name, amen. Thank you. You may be seated. Now I'm going to talk to you this morning on the subject, the highest spiritual attainment. The highest spiritual attainment. Alam nyo, pag nag-a-apply po tayo ng trabaho, ang isa sa mga, are you ready? Alright. Ang isa sa mga ginagawa ho ng maraming tao or maraming companies or nagre-recruit or nagpapa-apply, naghahanap ng trabaho, ang unang-unang katanungan dyan is, what is your educational attainment? You see, tinatanong. Kaya nga ho, nag-aaral tayo eh. Kaya nga ho, tayo po ay pumupunta sa eskwelahan because if you're looking for a job, number one na tanong is, what school attainment or highest educational attainment na iyong ginawa? Alright? So yan po ang tinatanong. Napakahalaga po niyan pag naghahanap tayo ng trabaho. Pero alam niyo po ba, sa larangan po ng pagiging Kristiyano, napakahalaga rin po yung tinatawag nating spiritual attainment. Alam niyo, ang nakakalungkot po nito mga kapatid, ang hindi ho gaanong binibigyan ng halaga ng maraming Kristiyano, yung kanyang spiritual attainment. We don't care if we reach that highest spiritual attainment. We don't care kung anumang klaseng estado meron tayo sa ating spiritual na buhay. But do you understand na lahat ng mga bagay sa buhay natin ay nakasalalay po sa ating spiritual attainment? Now, did you notice that na kapag kayo po ay merong problema, wala hong nagagawa yung inyong edukasyon, yung ating edukasyon. As far as emotional problem is concerned, hindi ho nakakatulong yung ating kaalaman, secular. Di ba? No matter kung anong klaseng natapos mong training sa ibabaw ng lupang ito. Alam mo, ang gagawin mo, maghahanap ka ngayon ng mga tao na makakatulong sa iyo mag-advise para ma-fill upan o para magamot yung sugat mo spiritually. You see? Yung sugat mo emotionally. And listen, the cause, most of the time, ang cause ho ng ating depression ay nagmumula ho sa ating spiritual attainment. We don't care. Sabi ko nga sa inyo, hindi ho tayo nababahala. Well, kung anong madat na natin sa simbahan, bahala na. Kung ano nang gawin natin, pag-uwi natin, bahala na. I don't care if I'm not reading the Bible. Naalala ko tuloy yung aming sinisharean doon sa Missouri. Nag-soul winning kami, kasama ko, 77 years old. Kasama ko, yung asawa niya is probably 76, something like that. Kasama rin ni Sister Lerma. Nagso-soul winning kami, yung lalaki sabi niya sa akin, yung negro, sabi niya, well, I don't believe that because you believe in God, you've got to go to church. Sabi ko, if you believe in God, you will go to church. Sabi ko, so sabi niya, I don't care. I don't care going to church. Now, ang ibig sabihin lamang po nito, wala siyang pakialam kahit na ano ang kanyang maabot sa kanyang spiritual na buhay. You see, because ang tao po ay nakafocus sa material na bagay, sa physical na bagay, at hindi ho sa spiritual na bagay. Let me ask you a question. Kasi pagdating ho sa taas, mga kapatid, ang question po doon is hindi na ho yung educational attainment. Ang question na is about spiritual attainment. Kasi your spiritual attainment will tell you how closer you are before God.
Kung gaano ka kalapit sa Panginoon. Yun ang magsasabi kung anong klaseng Kristiyano at kung gaano ka kalapit sa Panginoon. That's why, kung ngayong umaga tatanungin ko kayo ngayon, para tayong nasa harapan ng Diyos, nag-a-apply kayo ng trabaho. What is your highest spiritual attainment? Can you answer that? You see, huwag nyo nang buksan ang bibig nyo, isipin nyo na lang. Grade 1, mahihiya kayong mag-apply sa trabaho pagka tinanong kayo, what is your highest educational attainment? Tapos ilalagay nyo sa application, grade 4. Mahihiya kayo, sasabihin nyo, nahihiya ako, hindi ako mag-apply dito sa trabaho ito. Bakit? Grade 4 lang ako eh. Bakit? Sino ang mga tinatanggap ngayon? College, graduate, or degree holder. You see? Now, listen. Ano kaya sa harapan? Kung sa harapan ng tao na nahihiya tayo sapagkat napakababa yung ating educational attainment, how about our spiritual attainment pagka tayo humarap sa Diyos? Ano yung ating spiritual attainment? Hindi mo naman pwede sagutin ng Panginoon. Panginoon, alam mo, minsan college. Pero pag may problema ako, elementary. Minsan, Panginoon, alam mo, high school graduate. Pero pagka minsan parang akong beginner eh. You see? Now, do you understand na pag ganon-ganon ang ating spiritual attainment? Minsan mababa, minsan mataas. Bihira yung tumutuloy-tuloy tayo na pagka graduate ka ng college, college ka. Mabuti pa sa educational attainment mo, pagka graduate ka ng high school, talagang magka-college ka na. Pataas. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang spiritual attainment, karamihan pataas at maraming beses pababa. Are you with me? Now again, if I'm going to ask you, think about this and consider this morning. What is your highest spiritual attainment? Ano na? Kung mag-a-apply kayo ngayon sa gawain ng Panginoon, open. Ano yung ating spiritual attainment? 3 things ang gagawin ko po ngayon. Okay? Papakita ko po sa inyo ngayon yung hindrance. Pangalawa, yung method. Tapos, the result. And then, tapos na po tayo. Dismiss na tayo, makakakain na tayo. Alright? Are you ready? Now, first, titignan po natin dito sa talata. Babalikan po natin. Again, pinag-uusapan po natin ngayon ang the highest spiritual attainment. Now, let's go first to the hindrance. The hindrance for the highest spiritual attainment. Now, in verse number 1, okay? All right, makinig kayo mabuti, ha? All right. Verse number 1, the Bible says here, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and his train filled the temple. Now, listen carefully, all right? Don't look at your Bible, look at this way, all right? Dito po. Now, para ma-emphasize kung mabuti sa inyo yung talata. Okay? Now, sabi ho ng Biblia, in the year that King Uzziah died. Ano sabi ho ni Isaiah? Now, Isaiah was the prophet of God. Okay? Now, listen. Ang sabi ng Biblia, in the year that King Uzziah died, Isaiah was telling this story of his spiritual attainment. You see? And we can learn from him. And he said, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up. You see, when Isaiah was saying, when King Uzziah died, I saw also the Lord. And in this passage, mga kapatid, mas maraming sinasabi si Isaiah sa tungkol sa Panginoon nung si Uzziah ay namatay kaysa doon sa kamatayan ni Uzziah. Naunawaan niyo po ako. Alright? Now, ang sabi niya, nung si Uzziah ay namatay, nakita ko rin at the same time, nakita ko ang Panginoon high or sitting upon a throne high and lifted up.
Now, ibig sabihin, nung si Uzziah ho ay nabubuhay, hindi ganun ang pananaw ni Isaiah sa Panginoon. Mukhang hindi niya nakuha yun. Alright? Nung si Uzziah po ay nabubuhay pa, hindi ho mataas at hindi niya gaanong nakikita ang Panginoon na high and lifted up. But when Uzziah died, ang sabi ho ng Biblia, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up. Now, ano ho ang papel ni Uzziah sa buhay ni Isaiah? Siya po ay isang hindrance sa pananaw ni Isaiah sa totoong Panginoon. Nakuha niyo po? Now, I'm not blaming Uzziah, but listen, Uzziah has a good record as far as being the king of Judah. By the way, he was the 10th of the king of Judah, and he reigned when he was 16 years old. Napakaganda ho nung kanyang record. All right? Everybody listen carefully. Napakaganda ho ng kanyang record sa Biblia. Napalago niya ho yung Judah. Pwedeng bawasan mo yung bass tapos dagdagan mo ako ng konti treble lang. Okay? Now, alright, that's it. Okay, pwede na yan. Tinan niyo po mabuti mga kapatid. Si Uzziah po ay isang king, pang-sampu po siyang king. At nag-reign po siya sa Judah simula ho ng 16 years old and he reigned for 52 years. Gumawa ho siya napadali ho yung pag-upo niya, gawa ng military failure ng tatay niya. Okay? Nagkaroon ng military failure yung tatay niya. Ngayon, nung siya po'y napaupo na, ang ganda ho na nangyari sa Judah. But, at the end of his life, he was, his heart was filled with pride. Na-puff up po siya. Na-move na po siya ngayon ng pride. Kaya nga po, ginawa niya na ang hindi niya na papel. Noong araw, mayroong mga tinatawag na high priest and priest. Pero ito pong si Uzziah, ang ginawa niya yung trabaho ng pare, ng priest. Good priest. Ginawa niya. Siya po ay nagsindi dito makinig, ha? Dito nakatingin. Alright? Alam ko meron kang tinitext yan kung saan eh. Dito lang nakatingin, ha? Alright, now, makinig. Don't miss the message, mga kapatid. I'm trying to tell you, I'm trying to help you how to reach the highest spiritual attainment. Sapagat dito po nakasalalay ang problema natin. Ano? Now, so you see, si Uzziah po ay gumawa at the end of his life, yung palapit na siyang mamatay or malapit na siyang matanggal sa kanyang position, siya po mga kapatid ay inagawan niya po or kinuha niya yung trabaho po ng isang priest. Nagsindi po siya ng incense, no? At sinaway na po siya actually ng high priest, and then about 80 priests. Pinuntahan siya kausapin, but he never listened to them because his heart, it was filled with pride. Hindi po siya nakinig. And because of that, siya po, God struck him with leprosy. Nagkaroon po siya ng leprosy sa buong buhay niya hanggang sa siya na po, at yun na po ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. You see? Now, do you understand, brethren, nung siya'y namatay, ang sabi ni Isaiah, when Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. Now, say for instance, mga kapatid, all right? Halika rito, bata, Alan. In this illustration, mga kapatid, ito po si Uzziah. And here is Isaiah. Halika rito, bata. Michael. Here is Isaiah. Dito ka. Okay? Harap ka sa kanya. Harap ka. Yeah, okay. All right. Now, eto si Uzziah. Eto si Isaiah. Okay? Now, pag ito'y tumitingin sa trono ng Diyos, ang nakikita niya ay si Uzziah. Hindi niya ngayon nakikita ang trono ng Diyos. Bakit? Nandiyan ngayon si Uzziah. Ang nakikita niya yung mabuting ginagawa ni Uzziah, yung galing ni Uzziah at hindi galing ng Diyos. Now, ito ang sinasabi ko mga kapatid. Ang hindrance sa ating spiritual or highest, na sana mataas na yung ating spiritual attainment, ay yung ating Uzziah sa buhay natin.
I don't know kung anong klaseng Uzziah meron kayo, but naniniwala ako na sino man ho dito na hindi lumalago spiritual at kayo'y natututo na na-filled up na kayo ng pride, meron ho kayong Uzziah sa inyong buhay. At kailanman ay hindi kayo uusad, hindi kayo lalago, hindi nyo maaabot yung highest spiritual attainment hanggang meron kayong Uzziah sa inyong buhay. Hindi ko alam kung sino yon. Maaaring yan yung iyong trabaho, maaaring yan yung iyong husband or wife, maaaring yan yung iyong pinagmamalaki sa buhay, yung iyong position, yung iyong degree, yung iyong pera, anumang bagay sa buhay natin. Maaaring young man, kaya hindi mo makita ang Panginoon, ang nakikita mo ay si Uzziah na iyong tinitext lagi. I hope you young people na naririnig, nakikinig kayo sa akin. Ang ibig kong sabihin, napakarami sa atin ngayon na kontento na kayo sa mababang pinag-aralan, mababang spiritual attainment because nag-i-enjoy na kayo kay Uzziah. Oh, young lady, kita nyo na, nandito na kayo sa loob ng auditorium, tingin pa kayo ng tingin kung sinong lalaki nandito dyan at tinitignan ninyo at natutuwa kayo. Good night. You better get off from your Uzziah. Get off from your Uzziah. And then the Bible, so this is the hindrance, mga kapatid. Hindi nyo nakikita ang Panginoon, yung kagandahan ng Panginoon. O maraming mga young people ngayon na hindi nyo nakikita, na re-realize kung gaano kaganda ang maglingkod sa Panginoon dahilan sa Uzziah na nakatayo sa inyong harapan. Hindi gaano tayo nag-i-involve sa gawain ng Panginoon dahilan sa Uzziah na naapektuhan kayo na baka mawala itong paningin sa akin ng tao, mawala yung status symbol ko, mawala yung respeto sa akin ng tao. Hindi natin kailangan yung respeto ng tao, kailangan natin respeto ng Diyos. Look at this. Sabi niya, nakatingin siya doon sa trono ng Diyos, pero hindi niya nakikita ang trono ng Diyos. But listen, exactly ganito po. But when Uzziah died, higa ka dyan. Sa lahat na nakaburol, ito nakabaluktot. And then, Isaiah said, I saw also the Lord sitting upon a throne. And then what? High and lifted up. Let me ask you a question. Kailan sa buhay nyo na lift up ang Panginoon? Kung hindi ho na-honor, nag-glorify, na-lift up ang Panginoon sa buhay ninyo, let me tell you something. You better get off from your Uzziah. Get off from your Uzziah. I know there is Uzziah in your life. Maaaring sabihin nyo, Pastor, hindi mo lang alam, gustong-gusto ko maglingkod sa Panginoon, pero dahilan sa kahirapan, alright, that is your Uzziah. That is your Uzziah. Samantala, listen, how in the world na kinakapitalize mo yung poverty sa buhay mo rather than the spirituality? Mas magandang i-capitalize natin sa buhay natin yung spiritual matter rather than your poverty. In fact, mga kapatid, ito ho ang naobserbahan ko. Let me tell you something. Ang naobserbahan ko ho, maraming mga mahihirap ang naglilingkod sa Panginoon. At maraming mga mahihirap din na nagsusuko ng buhay para maglingkod sa ating bansa. In fact, this is the problem. Man is corrupt because of his false or yung kanya pong maling view tungkol sa Diyos. Pagka ang tao po ay corrupt, pag meron siyang maling view sa Diyos, sigurado ko ang tao corrupt yan. So notice here, sabi niya, hindi niya nakikita, hindi niya humakita. Kailan niya sinabi na I saw the Lord? When Uzziah died. When Uzziah died, nakita niya na yung trono ng Diyos. Nakita niya na ang Panginoon. And then sa kanyang buhay, sabi niya, lifted up, high and lifted up. So the first thing that I would like to encourage you, ladies and gentlemen, lahat ng nandito ngayon is to get off from your Uzziah. Tignan niyo sa buhay niyo ngayon,
Oo nga pala, bakit hanggang ngayon wala man lamang akong tamis, wala man lamang akong excitement, wala man lamang akong desire na maglingkod sa Panginoon? You should have, when you got saved, you should have desire in your heart to serve the Lord. You should have a desire in your heart to please the Lord, to honor the Lord. Bakit? Sapagkat wala na hong ibang napakasaya sa buhay ng tao pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. If you're a Christian, I hope you're listening to me. Get off from your Uzziah. Thank you, gentlemen. Now, second thing, not only the hindrance. So nakikita po natin, mayroong ganun din po sa pag-aaral. Ano ang mga rason natin pag nag-aaral tayo at hindi tayo nakapag-college? Well, mahirap lang kasi kami. Yung tatay ko kasi walang trabaho. Ang tanong ko, bakit hindi ka nagtrabaho? Mahirap lang kasi kami. Ang dami rito mga mahihirap noong araw. Naalala ko si Colonel Saulo Sagcol pag nagkwento sa akin yan. Sabi niya, ako anong tawag nun? Pati namumulot sa golf? Kadi. Yeah, namumulot sa kadi. Sabi niya, namumulot ako at yung isang opisyal, sabi, anak ng opisyal, kinakadi niya yun. Nung pumasok na siya ng PMA, nakapasok siya, class 76 niya, yung kinakadi niya ay class 77. So under niya ngayon. So nung nasa PMA na siya na ang kinakadi nung kinakadi niya dati. You see? Now, pwede ho nating ma-overcome yung ating hindrance, kapatid. But ang gusto kong i-emphasize muna sa inyo, kaya minsan maraming mga tao, Kristiyano, na may magagawa naman kayo sa gawain ng Panginoon, pero hindi kayo gumagawa sapagkat meron kayong Uzziah sa buhay ninyo na hindi nyo nakikita ang Panginoon at ang nakikita nyo yung Uzziah sa buhay ninyo. Get off from your Uzziah. Second thing, let's go to the method. The method of or for highest spiritual attainment. Paano natin maaabot yung highest spiritual attainment? Okay? Nakita natin yung hindrances. Meron tayo, sigurado yan. Meron tayong hindrance. Pangalawa, tignan naman natin yung proseso kung paano. Alright? Ano yung method, mga kapatid? Ang method ho ng Panginoon, the best way is God's way. The best way is God's way. Now, ano po ang nangyari dito, mga kapatid? Tingnan niyo po in verse number 2. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried. And the house was filled with smoke. Now, everybody look at this way para maunawaan niyo po ito, mga kapatid. Ito pong seraphims nito, sa ibang tawag ho nito ng Biblia, sa Revelation, tinatawag din po itong the beast. Ano po? Pero iba naman po ito yung the beast na tinatawag kay Satan. But this, sapagkat hayo po ito, ito po'y seraphims, but ginamit ng Panginoon. Now, think about this. Ginamit ng Panginoon yung beast to preach to Isaiah. Ginamit ng Panginoon yung seraphims para makilala mismo ni Isaiah ang Panginoon. Could you just imagine, nakita niya yung mga beast ay nagsasabi at kinikilala ang Diyos, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Now, do you understand, mga kapatid, na sometimes we can't believe it? Hindi ho natin mapaniwalaan ito minsan hindi ho natin nakikita ang Diyos at ang nakikita natin yung ating trabaho, ang nakikita natin na ibang personalities, ang nakikita natin yung pera, ang nakikita natin kung ano at magkano ang makukuha natin sa mundong ito. Then God will send His beast to preach to you. And sometimes hindi natin kayang tanggapin na ang nagsasalita at nagtuturo sa atin ay hindi ho creature na katulad natin. But you know what?
Nung nakita po ito ni Isaiah na pwede siyang matuto sa mga beast na ito, pwede siyang matuto sa mga messengers na ito ng Panginoon. Ang sabi niya, verse number 5, I think. Yeah, verse number 5. After, look in verse number 4. The post of the door moved at the voice of him that cried. Referring to the what? Seraphim. And the house was filled with smoke. Then Isaiah said, woe is me. Woe is me. For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Nakita niyo po, tingnan niyo po yung realization ng kanyang condition. Na-realize niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Ang sabi niya, saba ko. Sinasabi niya, I'm nothing before God. Yung dating pinagmamalaki niyang tao, like Uzziah, ngayon ang tawag niya, I am dwelling, for I dwelt in the midst of unclean lips, or in the midst of a people with unclean lips. Pero noong araw, pinagmamalaki niya si Uzziah. Pinagmamalaki niya yung tao. Now, do you understand na ngayon, mga kapatid, mas pipiliin pa ng maraming tao ngayon na makipaghalubilo sa mga taong medyo may kaya, medyo kilala, may status symbols, merong katungkulin sa lipunan. Mas parang gusto pa natin magtiwala sa kanila. But listen, they are a people with unclean lips. Sabi ni Isaiah, woe unto me, woe is me. Sabi niya, for I am a man with unclean lips. Nakita niya ho yung kanyang condition. Nung nakita niya ang kanyang condition, sabi niya, notice, doon sa kasunod, sa talata lang na yan, verse number 5. For I saw the King. I saw the King. I saw the Lord. Kapatid, ang totoo po niyan, sabi ko nga sa inyo kanina, makinig. Listen carefully. Kapag ka ang tao ho, mayroong sala ang kanyang view sa Diyos, magiging mayabang siya, magiging corrupt siya. Hanggat hindi niya ho sinasabi, I want you to see the importance, brethren. Hanggat hindi niya nasasabing, God or the Lord is lifted up, high and lifted up. He is above all gods. He is the God of gods and the King of kings. Hanggat hindi niya sinasabi niyan, ibig sabihin niyan, mataas pa siya. Mataas pa siya. Mayabang pa siya. Pero subukan nyo na ibaba ninyo ang sarili nyo, tataas ang Diyos. Maraming beses tayo na para bang hindi natin kailangan ng Diyos kasi magaling tayong kumita. Madali nating hanapin ang pera. Yung mga kabataan ngayon, hindi na gaano binibigyan ng halaga ang Diyos kasi marami na kayo sa bahay ninyo, pangangailangan ninyo. Anytime na humingi kayo, tumawag kayo sa telepono, madali nyo matawag. Anytime na humingi kayo ng pagkain, meron kayong pagkain. Ha? Pero alam nyo, gagamit ang Diyos sa buhay nyo ng beast, the beast. Hindi the best, the beast or the best beast. Yun ang gagamitin ng Panginoon sa buhay nyo na mag-i-strike sa inyo just for you to understand that you are nothing, you are undone, and until you say with Isaiah, woe is me, for I am undone, and with unclean lips. Pinagyayabang ko na ako'y kasama ng mga kilalang tao, yung pala mga unclean lips. Pagka ang view mo sa Diyos ay mababa, mataas ka. Pero pagka itinaas mo ang Diyos sa buhay mo, mababa ka. Hindi ho ba napakaraming mga tao ngayon? Anyayaan mo pagpunta sa simbahan, akala mo mas magaling pa sila sa Diyos.
Oh yeah. Nakatapos lang sa isang kilala at premier na eskwelahan. Mga private school. Akala mo sila na ang Diyos. Ha? Nagkaroon lang ng pera para bang may kakayanan, may karapatan na siya na sipain yung walang pera. Nagkaroon lang ng mataas na pinag-aralan, parang may kakayanan na siya na sansalain. Parang kung sino yung may mataas na pinag-aralan, siya na yung laging tama. That's why, minsan kapatid, punong-puno tayo ng pride eh. Minsan ayaw nating makinig sa taong walang pinag-aralan. Minsan ayaw nating makinig doon sa mga tao na alam natin na mas mataas ang pinag-aralan natin at wala siyang pera. Ha? Minsan ayaw nating makinig sa mga taong walang pera. Minsan ayaw nating makinig sa mga taong nakatila sa squatters. But listen, tignan mong mabuti ang sarili mo, hindi sa harapan ng mga mahihirap na tao, kundi tignan mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos at hindi sa harapan ni Uzziah. Minsan tinitignan natin ang ating sarili sa harapan ni Uzziah. And we are giving him the authority to tell us, kumusta ako? Si Uzziah ang nag-judge sa buhay natin. But listen, get off from him. Let God be God. Hayaan mo si Uzziah. Minsan alam niyo mga kapatid, I'm telling you, think about this. Yung ba talagang business natin, yung ba talagang pera natin, yung ba talagang pinag-aralan natin, hindi ba talaga sumasagabal yan sa ating pagkaalam tungkol kay Jesus? If Jesus must be lifted up in our lives, then, lahat ng mga sagabal sa buhay natin, dapat alisin natin yan. And now, let's go to God's way. What is God's way? Try to realize your condition before Him until nasabihin mo, well, I am undone. Woe is me. Woe is me. And then, pag nangyari yan, kapatid, makikita mong result. What is the result? The third is the result. What is the result here? Conviction. Conviction is the result after realizing your condition. Look in verse number 7. And verse number 5, he said, na-realize niya, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me. Ang sabi niya, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth. Binigyan siya ng Panginoon ng bagong pananalita. And then he said, lo, this hath touched the lips, and thine iniquity is what? Taken away, and thy sin is what? Cleansed. Wash away. Purge. Also, I heard the voice of the Lord. Hindi niya lamang ngayon, kapatid, nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at high and lifted up. Now he can hear the voice of God. Alam niyo mga kapatid, ang problema natin, pumupunta tayo sa loob ng simbahan, nakikinig kayo sa preaching, naririnig niyo ang aking boses, pero ang tanong ko, naririnig niyo ba ang tinig ng Diyos? Naririnig natin at sinusunod natin ang sinasabi ni Uzziah sa buhay natin, pero hindi natin sinusunod ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Now he said, now I heard the voice of God. Now I heard the voice of the Lord. Oh, maraming beses nakikinig tayo kay Uzziah, pero hindi tayo nakikinig sa Diyos. Sapagkat ang akala natin, ang may karapatan lang sa buhay natin na dapat natin pakinggan, yung mas mataas ang pinag-aralan na kayo sa atin. Now think about this. Verse number 7. Verse number 8. Also I heard
the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Ang bilis ng kanyang sagot. "Then said I, here am I, send me." Let me ask you a question. Tingnan natin kung wala kang Hosea or Uzziah. Nung ang Panginoon ba nagsalita sa buhay mo? Nakinig ka ba? Ang katanungan natin, mga kapatid, ako'y nauunawaan ko na mayroong mga taong ang pagbabago ng kanyang buhay ay gradual. Gradual. Ibig sabihin, paunti-unti. Yung iba sa inyo, dati kayong naninigarilyo, unti-unti niyong nawala yung sigarilyo na yon. Yun namang iba, kaagad-agad na nawala yung sigarilyo. Because they listened. They listened. Immediately, they obeyed the voice of God. Pero marami namang mga tao na naririnig nila yung salita ng Diyos, nagbibingi-bingihan. Mas pinagkikinggan nila si Uzziah kaysa Panginoon. Pero makikita nyo, kaya nga ang kanyang pagbabago ay gradual. Gradual siya. So makikita mo naman dito, mga kapatid, ang sabi niya, naririnig ko na ang tinig ng Diyos ngayon. Naririnig ko na ang tinig ng Diyos. Now, kung talagang naririnig mo ang tinig ng Diyos, my question is this. Sana hanggat matitiis nyo, tiisin nyo muna ang mga pangyayari. Sayang nito, minsaheng ito. Listen. Makinig kayong mabuti. Kung naririnig mo na ang tinig ng Diyos, ang pangalawang tanong ko, sinusunod mo ba ang tinig ng Diyos? Sinusunod mo ba ang tinig ng Diyos? Hindi sa lahat ng oras. Get off from your Uzziah. I believe that if you can get off, if you will get off from your Uzziah, you will hear the voice of God, and not only listen to the voice of God, and you will also obey the voice of God. That's the problem. Uzziah is a great hindrance into our spiritual growth. Sana malaki na ang alam nyo, sana mataas na ang inyong spiritual attainment, pero hindi ho tumataas. Bakit? Sapagkat pagka medyo naapektuhan na yung ating ego, bang! Laylo na tayo. Alam mo, na-discourage ako sa sinabi ni Pastor. Bakit ka na-discourage? Kasi naapektuhan yung iyong pride. Bakit ka na-discourage? Kasi tinamaan yung iyong textmate. Now listen, if you young men, anybody, any delegate from the Balikatan, kung kayo ay makikinig lamang, kung iyong tatanggalin lamang ang Uzziah sa buhay ninyo, maririnig nyo ang tinig ng Diyos at makikita nyo ang Panginoon na tumataas sa buhay ninyo at inyong mapapakinggan ang kanyang boses and then susundin ninyo ang iyong boses, sigurado ko bago ng Balikatan, magkakaroon kayong decision na kayo ay maglilingkod sa Panginoon. Look at this. Just like Isaiah. When he heard, he listened. And when he listened and he heard the voice of God, he said, the Lord said, "Whom shall I send?" He said, "Lord, here am I. Send me." Oh, good night, young man. Are you listening? Magagawa mo ba yung ginawa ni Isaiah, ang sabi ni Isaiah, nung narinig niyo yung tinig ng Diyos at ang sabi ng Panginoon, sino ang susunod? Sino ang susunod? Sino ang pwede kong utusan? Sasabihin mo ba sa Panginoon, Panginoon, narito ako, kaya nga ako nagbalikatan eh. Kaya nga ako nandito sa simbahan eh. Narito ang aking buhay. If God is looking for somebody to demonstrate His power, sino ang may gusto? Huh? Listen, each of us should be the instrument of God's demonstration when every time God demonstrates His power. And gusto niyang makita ng maraming tao kung sino siya, dapat bawat isa sa atin ay kanyang instrumento para ma-demonstrate ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Now listen. Listen. Sabi ni Isaiah, what a conviction. Here am I. Lord, here am I. Send me.
Kung ang Panginoon magsasabi ngayon, kinakailangan ko na i-promote ang aking holiness, na i-promote ang aking kapangyarihan. Kaya lang para maunawaan ito ng maraming tao, gagamit ako ng tao para maunawaan ng tao ang aking kapangyarihan. Sabi mo, ay oo nga, kailangan niya Panginoon. Eh sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang gusto? Eh Panginoon, palagay ko ito nasa likod ko. Yung iba naman sa inyo, sasabihin nyo, Lord, I volunteer him. Tumataas ka ng kamay para mag-volunteer ng iba. Pero ay si Isaiah hindi. Na-convict siya after realizing yung kanyang condition na talagang walang-wala pala siya sa Panginoon. With unclean lips, he has nothing before God. Pero ang sabi ng Panginoon, pwede kang gamitin. Automatically sabi ng Panginoon, Panginoon, gamitin mo ako. Narito ako. Sana sa lahat ng nakikinig ngayon, maglalaki, magbabae, magkaroon tayo ng ganyang conviction. At alam niyo mga kapatid, I'm closing now. Pag sinunod natin yan, notice in verse number 9, or number 8, number 9, yes. And he said, go! Nung sinabi niya, here am I, send me. And he said, go and tell this people, hear ye indeed, but understand not. And see ye indeed, but perceive not. Sabi niya, sabihan mo itong mga taong ito, na nakakarinig sila pero hindi nila naunawaan. Nakakakita sila pero hindi nila maintindihan. Hindi sila magkaroon ng vision sa buhay nila. Kaya sabi niya, make these people enlarge, fat. Ibig sabihin, malawak ang kanilang pangunawa. Paano? Number 10, make the heart of these people fat and make their ears heavy and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without men, and the land be utterly desolate, and the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Hanggat yung mga tao dyan ay hindi napapaltan ang kanilang pandinig, sige lang Isaiah, tuloy lang, sige lang, preach and preach and teach and teach. Hanggang sa ang mga taong yan ay magkaroon ng pagbabago at sila ay magamot sa kanilang problema, ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga pangunawa, ang kanilang mga puso ay mapalapit sa akin. And when you do that, the Bible says here, mangyayari sa buhay mo, Jesus or God is magnified. Nandito si Uzziah, pero mas malaki na ang tingin mo sa Panginoon. Sa buhay mo ngayon, pagka na-lift up na ang Panginoon, pag na-magnified na ang Panginoon, at na-glorified na ang Panginoon, that is the highest spiritual attainment. Kailan mo masasabi na mataas na ang iyong spiritual attainment? Pagka malaki na ang Diyos sa buhay mo. Pero pagka mas malaki pa ang pinag-aralan mo sa Diyos, wala pa. Pagka-emphasize pa sa buhay mo ang dollar kaysa sa Diyos, wala pa. Pagka-emphasize sa buhay mo yung iyong cellphone, yung iyong girlfriend or boyfriend, trabaho, anuman sa buhay mo, yun ang nai-emphasize at yun ang magnified. Wala pa. Mababa ka pa lang. Mababa ka pa. Kapatid, bakit hindi natin sikapin ngayon yamang tayo mga Kristiyano? Nasikapin natin na tayo magkaroon ng highest, maabot natin yung highest spiritual attainment. Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Kapatid, kung sa buhay natin, lagi nating namamagnify ang Panginoon, hindi lang ganito karami ang tao natin.
Hindi lang ganito kasaya ang buhay mo. Bakit hindi natin nasikapin? Pag uwi ko sa bahay ko, iba na ako. Pag umalis, simula ngayon, ang aking buhay ay iaalay ko sa Panginoon. Hindi na magiging katulad ng dati ang aking buhay. Let me ask you a question. Ilang beses ka na nandito sa simbahan? Ilang beses mo na ako narinig nag-preach? Ilang beses mo na narinig yung mga preachers dito nag-preach? Pero ang tanong ko, anong pagbabago sa buhay mo meron ka na ngayon? Is Jesus magnified? Is God glorified? Kung hindi pa, ang unang-unang i-check mo, sino si Uzziah sa buhay mo? At sino ang Uzziah sa buhay mo? Tandaan niyo yan. Si Uzziah ay good before, pero at the end, na-focus na siya. Napalayo na siya sa Panginoon at na-focus na siya doon sa kanyang kayabangan, sa kanyang pride. Check natin minsan. Isaiah said, when Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Ganun ba ang paningin natin sa Diyos ngayon? High and lifted up. Pag nangyari niya sa buhay mo, kapatid, ibig sabihin, mataas na ang iyong spiritual attainment. Mataas na. High and lifted up. But when Uzziah died, patayin mo muna si Uzziah sa buhay mo. Pero hanggat nandiyan yan, hindi tataas ang paningin mo sa Panginoon. Nasa trono ang Panginoon, pero walang ginagawa sa buhay mo. Lift him up. Lift him up. I said, lift him up. High and lift it up. Will you this morning? Shall we all stand, please? Father, we thank you for your message. Alam niyo naman po, Panginoon, ang aking intention, bakit ko po ginagawa ito, bakit ko po sinabi ito sa inyong mga anak. Nais ko po na ang inyong mga anak ay magkaroon ng magandang commitment, magandang relasyon sa inyong harapan. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa. Gagawa po sila ngayon ng decision, Panginoon. Kung sila po, Panginoon, ay makikinig sa inyong boses ngayon, just like Isaiah, they will realize, oh God, their condition that we are undone, we are a man with unclean lips, and we are dwelling in the midst of the people with unclean lips. Then we will say, Lord, forgive us. You must be lifted up in my life. This morning, I will magnify you. I will glorify you. God, give us a heart that is willing, oh God, to lift up your name. Bless the invitation, oh God. Holy Spirit, please, speak to the hearts of your people, please, as well as to our first-time visitors. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts this morning. Kinakausap ka ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe niya. Ang katanungan ko is God magnified and glorified in your life? Nangyari na ba sa buhay mo na sinabi mo, oh, the Lord, I saw the Lord. Nakita mo na ba ang Panginoon sa buhay mo? Just like Isaiah when he said, I saw the Lord sitting upon a throne in my life, a throne in my heart. He is there, high and lifted up. Nakita mo na ba yan sa buhay mo? Kung hindi pa, bakit hindi mo subukan kausapin ng Panginoon ngayon? Sabihin mo sa Panginoon, yes Lord, ito po ang gusto kong mangyari. Gusto kong makita ang Panginoon na ikaw po ay nakaupo sa trono ng aking buhay, ng aking puso, high and lifted up. And that is my prayer this morning. Will you step out of your seat, come forward, kneel down, and talk to God? Kausapin mo ang Panginoon.
Kausapin mo ang Panginoon. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. Is Christ lifted up in your heart, in your life. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao sa akin. Ang mahalaga sa akin ay mataas ko sa aking buhay ang Panginoon. Maaring mawala sa akin ang aking mga kaibigan, so be it. They are my Uzziah. They are my Uzziah. I don't care. What I care is, I want to see Jesus sitting upon a throne in my life, upon a throne in my heart. I want to see Him, and I want Him to be lifted up, high and lifted up in my life. Is that your prayer this morning? When was the last time that you lift up the name of Jesus in your life? When was the last time na tumaas ang Panginoon sa iyong buhay at nakita mo siya sa iyong buhay? Kailan yun? Kailan? This morning, pwede mo pa siyang makita. Hindi pa huli ang lahat. If you will come to God and humble yourself and say, just like Isaiah, oh Lord, I've realized my condition. I am undone. I'm nothing. I'm a man with unclean lips. Father, thank you for your message. Look at the hearts of your people this morning, oh God. You know I've done my best. That's all I can, oh God. But listen, these people, oh God, need your voice. This might be their humbling experience this morning, oh God, after realizing that we're nothing in this world. We are undone. We are a person with unclean lips. And sometimes we brag about and we're proud of our friends, our loved ones, our degrees, our position, our possessions, our money and everything, oh God, the things of this world. But this morning, oh God, we realize that we're nothing. We're dwelling with people, a people with unclean lips. Oh God, forgive us. Cleanse us, oh God, from all unrighteousness. We're sinners. Just like what you did to Isaiah. Oh God, cleanse us this morning. Please. And now, ito na po yung oras, Panginoon, panahon na makikita po namin kayo sa trono ng aming buhay. Mataas. At kayo po ang laging nag-glorify, kayo po lagi ang aming pinupuri, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon. Nakikiusap po ako. Iligtas niyo rin po, Panginoon, ang mga hindi pa ligtas ngayon. Kausapin niyo po sa pamagitan ng mensaheng ito. Na sila po, Panginoon, ay ma-realize nila na sila isang makasalanan. At hinatulan niyo patungo sa impyerno, subalit mayroong paraan na si Kristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay alang-alang sa aming mga kasalanan. O Diyos, ngayong umaga, iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunurin ang mga ligtas na upang sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Kausapin niyo po, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Everyone